Hello, 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 hello. Good afternoon everyone. Manang Leads is back for another video. Ayan, kumusta? Okay, sa mga nanonood sa YouTube channel, please don't forget to subscribe. Sa mga nanonood sa Facebook page, please don't forget to follow and likes. Ay, mag-likes na rin po kayo, okay? So, sa video na to guys, gusto kong mag-share ng yung practical na tip. Lalong-lalo na sa mga first time na mag-a-apply abroad. Ayan. Kasi lahat naman tayo siguro mahilig sa Facebook, no? Ang dami nating na nakikita na na yung umuwi after how many years sa abroad, tapos umuwi, walang kapera-pera, yung mga tinulungan nila, yung mga pinautang nila nung nandun sila sa ibang bansa, hindi nila malapitan nung sila na ay nag for good na nakaka-experience na ng emergency, ganon, 'di ba? Marami tayong nababasa or nakikita sa Facebook na ganon. Yun. So, yun dapat papansinin niyo yun, guys, lalong-lalo na sa mga first time nga naman na lumipad, first time lumayo. Ganon. Kasi guys, para sa akin, kahit basahin nyo rin naman yung mga comments doon, kung may mga nakikita kayong mga post na ganon, kahit basahin nyo yung mga comments doon, ang sabi doon, isipin nyo, unang-una ang sarili nyo. Yun. Hindi yun pagdadamot, guys. Hindi yun pagdadamot. Dahil ang pagtatrabaho sa ibang bansa, hindi naman biro. 'Di ba? Hindi naman, ako noon ang isip ko, hindi ako nagpunta dito para magsenyorita, no? Ganon. Isipin nyo nung nag-a-apply kayo, sino yung mga tumulong sa inyo? Lahat ba? Yung mga mapapansin nyo yan pag nandun na kayo sa ibang bansa. Ay naku, yung mga dating hindi nagchat-chat sa'yo, yung mga dating hindi ka naman kinakausap, magchat-chat yan. Mangungumusta yan. Mag-ingat kayo sa ganon. Pero hindi ko naman sinasabi na hindi ko naman sinasabi na lahat ng mangungumusta sa inyo, yun ang purpose. Pero na-experience ko rin kasi, hindi naman niya ako kinakausap ito nung nasa Pinas pa ako. Tapos pagka nakikita pa ako, dinadaan-daanan lang ako na akala mo kung anong itsura ko. Ganon. Tapos magchat-chat, hihiram, 'di ba? Parang be wise, guys, be wise. Hindi sa nagdadamot kayo, pero isipin nyo, ang kontrata 2 years lang. 2 years lang ang kontrata nyo. Kapag natapos 'yon, kung natapos yung 2 years na kontrata nyo, i-evaluate ninyo yung project ba na dahilan kung bakit kayo pumunta sa ibang bansa, na nasusolve ba? Halimbawa, ang purpose mo nag-abroad ay gusto mong magkaroon ng sariling bahay. Kapag natapos ba yung 2 years contract mo, sa tingin mo ba matatapos yun? Pero hindi naman masama na magpahiram, di ba? Pero pipiliin nyo. Dahil sa panahon ngayon, yun nga, nababasa natin, sinasabi ko na naman, nababasa natin, nakikita natin sa Facebook, totoo lahat ang mga yun, real talk ang mga yun, yung nagpautang na, yung mahihiya pang maningil. Yun. Kaya mag-ingat kayo. Isipin nyo yung hirap nyo na nag-apply. Hindi nila alam yun. Ang alam lang ng mga, hindi ko sinasabing lahat ng tao sa paligid natin ganun ang alam lang ng mga kulang sa pag-iisip yan yung sinasahod mo dun. Pero hindi nila alam yung sakripisyo mo, nung nag-a-apply ka pa lang, hanggang sa nung nandyan ka na sa ibang bansa, yun, hindi naman nila iisipin yun Hindi nila alam yung yung naranasan ko. Tuwing Ramadan or tuwing weekends, puyat na puyat kami. Puyat na puyat yan dahil ang mga madam doon, mahilig silang magtagpo-tagpo ng mga amiga nila. Tapos, ang masama pa doon, kung pati mga anak isasama. Kung isasama yung mga anak, syempre, sasama rin ang yaya. Hindi lang yaya, pati yung katulong na pang household.
Mm. So, yun ang mahirap. Mabuti na lang, nasasabi ko na naman na kung sa puyatan, walang problema sa akin nung nagpunta ako doon dahil nag-work nga naman ako sa call center dito. Puyatan din. O, di ba? Yun ang ano paghahandaan ninyo. Kaya kapag may mga naghihiram-hiram diyan, naku, maging wais kayo. Hindi yun pagdadamot dahil hindi kayo pumunta diyan para mamulot lang ng pera. Isipin niyo ang sarili niyo. At saka lalong-lalo na yung mga may anak na iniwan. Yun. Kahit padalaga ka, bakit gusto mo bang tumanda doon, tumanda diyan? O, di ba? Kung dalaga ka nga, mas lalo pang kailangan mo mag-ipon eh. Oh, 'di ba? Dahil ikaw lang ang bumubuhay sa sarili mo. 'Yun. So, ang gusto ko lang sabihin dito guys, huwag kayong mag-ingat kayo sa mga sa mga kunwari nang hihiram pero wala nang balikan. Real talk ito. Maraming taong ganyan ngayon. Nakakalungkot man pero siguro yung mga pasintabi po yung mga ibang manunood sa video ko na anyabang naman nito. Hindi po, real talk lang to. Hindi naman madali mag-abroad. Oh, kaya nga minsan may nababasa pa tayo na mag-abroad din kayo para malaman nyo. Totoo yun, totoo yun. Kasi dito sa Pilipinas, pwedeng pa banjing ka lang dyan eh. Pwedeng palakad-lakad ka lang dyan eh. Nakikikain ka lang sa mga kamag-anak mo eh. Doon, hindi Kung gusto mo ring pag nataon ka pa sa madamot na amo, walang libreng merienda. Kaya maganda rin yung sinasabi ko na kung may mga skills kayo, huwag nyong ipalibre yun sa mga amo nyo. Isa akin talaga dun, hindi naman sa yung nga sabi ko, win-win situation lang yan. Win-win situation. Yung hindi ako lugi, hindi rin naman sila lugi. Basta patas lang ba? Ganon. 'Di ba? Pag nandun kasi tayo, hindi pwede yung pa-pride ka doon. Alalahanin mo, worker ka lang doon, OFW ka lang. Pero dapat alam mo din yung kapag below the belt na yung tira nila sa inyo, dapat alam nyo rin kung paano i-handle yon. Ganon. Kaya ito pa isa pa, yung nagsasabi na bakit college graduate magyayaya sa Middle East, ay bakit kung hindi kaya ako college graduate, ganon kaya ang na-experience ko doon na ibang-iba doon sa mga nakikita kong kasama ko. At saka balikan natin yung reason natin bakit tayo nag-abroad. Ako noon, anywhere. Sabi ko anywhere, basta makalabas ako. So, at saka yun ang tips ko lang sa inyo guys. Wag masyadong mataas yung expectation kapag pumupunta sa abroad. Yung sakto lang, ganon. Sakto lang. Ako noon kasi hindi ko kinalimutan ko na college graduate ako, na naging call center worker ako dito, na naging kung ano-anong trabaho ko dito na hindi pangkatulong eh. Kinalimutan ko muna ang mga yun. Dahil nakafocus muna ako sa katotohanan na ang inaplayan ko, yaya. Pero kasi alam nyo guys, diyan pumapasok yung personality natin, yung totoong nasa sa puso natin. Huwag tayong masyadong paano ko ba sabihin yun? Huwag tayong masyadong mapangmataas. Maalala nyo yung mga naririnig natin kapag nakikinig naman tayo sa mga sa mga salita ng Panginoon na ang idinadown ng mga tao, itinataas ng Diyos. Totoo yun. Kaya wag nyong, as long as maayos naman yung tulugan ninyo, as long as hindi naman kayo minamaltrato, sakto lang dapat yung behavior natin doon. Okay? Wag masyado yung parang akala mo kung
Hindi ko alam kung paano sabihin, pero ilugar natin ba yung sarili natin, ganon. Kung ano yung inaplayan natin doon, ilugar natin sa kung ano yung inaplayan natin. Bahala na dyan kung saan tayo dalhin ng pakikitungo natin. Siyempre kung maayos naman, maayos din naman yung yung darating sa atin, ganun. Kaya wag kayong mag-alala, magpakatotoo lang kayo. Magpakatotoo lang kayo. Wag yung wag yung sobrang naiinis ako sa mga yung akala mo ang santa-santa. Naiinis ako sa mga ganun. Mas gusto ko pa yung nakakarinig ako ng medyo maanghang na salita. Pero nakikita mo naman sa kilos niya may may pagpapahalaga sa kung anong nasa paligid niya, ganon. Kaysa naman yung parang ang santa-santa. Nasa likod pala yung nasa likod ang kulo. Diba? So, yun lang guys, ang gusto kong sabihin sa video na to. Sana nakapulot kayo ng kahit konting lesson. If yes, please give me a thumbs up naman dyan. Thank you, thank you. Bye-bye. See you again for the next video.